Hi guys! Welcome to Jill in Can. So ngayon ay ito yung wala tayong work dahil tapos na nga ang aking summer camp at ito yung Monday na gumising ako na wala tayong pinagmamadalian pero kailangan nating umalis ngayon guys. Meron tayong pupuntahan, mamamasyal tayo. Well, hindi naman talaga actually mamamasyal. Nakarating na tayo dito mga ilang beses na din. At ngayon siguro papakita ko sa inyo ang West Edmonton Mall. Yay! So, bukod dyan guys, meron akong imimit. So, mamaya papakita lang ko sa inyo. Yun lang guys. At marami rin tayong gagawin for today. Kaya abangan nyo guys kung ano yung mga mangyayari ngayon. See you! Guys, we're here in West Edmonton Mall. So, masyado pang maaga. 10 o'clock yung open ito. At 10 o'clock nandito na ako. So, tingnan natin. Kanina kasi nag-message yung aking friend. On the way na siya. So, sinabayan ko lang. 20 minutes or less yung travel namin. Mabilis lang. Pero malayo. Okay, so, let's see. Pasyal muna tayo dito, guys. Hi guys! Welcome to Jill in Can. So nagkita na kami na aking friend from college. Yan. Ang name niya ay si Max. Okay, so nandito siya sa Edmonton din. Nag-work siya dito at galing siya sa Yukon. Yan, sa Yukon. So marami na kami napag-usapan pero ulitin namin mamaya. Okay lang ba? Repeat na lang. Yan. So, meron ko bang gustong sabihin? Sige. Ay, gusto namin, kumustahin yung aming mga friends from Miriam College. Ano, Chen? Si Ana Valdez, siya kasi Amy. Kamusta na si Amy? Siya Pinas. May baby na. Oo nga. Tama. Akala ko nasa ibang bansa din. Kasi flight attendant siya. So nag-base lang sa Philippines. Base sa Philippines kasi Bali. Okay. Yun. So bali yung course pala namin sa Philippines guys ay
Child Development and Education, minor in Special Education. Yan. So, parang counterpart niyan dito sa Canada, ELCC. Yan. Kaya pag may nagtatanong, sinasabi ko ELCC na rin kasi hirap explain ng Child Development and Education. Yan. So, maghahanap muna kami guys ng nakakainan kasi naliligaw kami. Pala to. Kailan mo nag-open? Haba ng pila, ayun o. Like, if I want just the chicken and the one, vegetable one. Diba may ikikwento ko na lang to. Ikikwento ko na lang kasi... Kaya na magkwento. Oo nga. Hi! Ayan. Tapos na kaming kumain. So, konting kwento na lang. Mamaya ikikwento ko guys yung mga pinag-usapan namin. Kasi mahaba-habang pag-uusap yun Habang naglalakad kami, nag-uusap na kami. Hindi namin na-record. Meron siyang flight bukas. Ayun. So, ano pa naman ako mamaya pa ako susunduin. What? Hindi ko alam. So guys, nandito na ako sa yung friend ko ay nag-spend kami ng mga 2 hours. 2 hours kami nag-usap. So share ko na lang mamaya sa inyo guys. Yan, so ngayon nandito na yung husband ko at susunduin niya na ako. Pero sabi ko kasi 1 o'clock na, kaya aantayin ko yung call naman sa school ng aking anak na si Celestia. Kasi Celestia, papasok na nga sa school at dahil nga meron siyang special needs, kailangan ko na i-relay sa kanila yung mga, ang cute So, bagong restaurant to. Tetsu Japanese Cheesecake. Ayun. So, kailangan kong i-relay sa kanila yung mga special needs bago pumasok. Since wala pa siyang pediatrician or yung parang DevPed dito or any diagnosis based in Canada. Pero meron kaming diagnosis na ibibigay binigay from the Philippines tsaka yung from the therapist niya. At dahil may konting time tayo, date din pag may time guys. So ito yung mga part na medyo hindi pa namin napuntahan dati. Nakita lang namin ito, ang ganda niya. At yan, tingin-tingin lang tayo dito guys. Hindi tayo mamimili, window shopping lang. Mas maganda pala yung view dito sa taas. Isang side lang to guys na ma-video ko ngayon, pero meron pang ibang parts dito na hindi ko maisasama dito dahil nga masyadong malaki ang West Edmonton Mall for this day at ating short time lang aking visit. So, nag-remind ako sa kanya na hanggang tingin lang muna yan, guys. So, wala pa tayong budget. Ayan. So, habang kaya, magtipid muna tayo. At ito nga palang Lululemon, ngayon lang ako nakapasok dito kasi napakasikat niya dito sa Canada. Ayan, medyo pricey lang yung mga damit niya. So, well, siguro hindi pa ito para sa amin ngayon, guys. Pero tignan natin, maganda kasi yung mga damit niya. Pero yung mga nagbigay sa amin ng mga damit, nakita ko yung
brand logo niya. So, meron pala akong ganito. Pero binigay lang. So, pauwi na tayo. Ako daw mag-drive. Ano kaya yun? We're here. The driver for today. Ayan guys, so nandito na tayo sa kotse. Pero bago yan, konting kwento ko na lang kung ano yung napag-usapan namin ng aking friend and classmate, no? So, ayun, by the way, thank you Max sa pag-treat sa akin sa Chick-fil-A. Bawi ako sa'yo next time. Bukas. Joke lang. So, next time, pasyal naman kami sa bahay ninyo. Ayan. So, eto nga guys, no. Yung classmate kong ito ay nung pagka-graduate na sa Miriam as Early Childhood Educator, or ang course na pangalan namin ay Child Development and Education, minor in Special Education. So, pagka-graduate nila namin, no? So, by the time, nung graduate pala ako guys, buntis ako, kaya sa aking third child. So, kaya after kong graduation ay hindi ako nag-work. At pagkatapos ko naman mga nakibuntis ulit ako. Ayan, so anyway, nung pagka-graduate nila, namin ay, yung mga classmates namin, nag-apply sila for work abroad. So, most of them na may Singapore ganyan, I think may New Zealand. So, sila ay nasa Singapore nagpunta. Ayan. So, ilang years din siyang nag-work doon. And then, hanggang sa parang naisip niya, gusto niya pumunta ng Canada. Hindi ko na natanong ano yung reason niya, bakit siya gustong mag-work sa Canada. Pero napag-isip-isip niya na gusto niya na talagang mag-Canada. Pero dahil siguro yung parents niya ay nandito rin sa Canada. So, nauna sa kanila ay yung father niya. Nung nag-aaral pa lang kami, nasa Canada na yung father niya. Tapos, lately, sumunod na lang yung mother niya. So, siguro, yun yung parang isa sa mga reasons niya na kailangan niya na rin pumunta ng Canada. Yan. And naisip din niya, sinabi niya na rin sa akin lately na, yun nga, kapag nasa Singapore ka kasi, ay hindi naman mapi-PR. So, dito, yun yung target niya is to get permanent residency. Dahil, sabi ko rin sa kanya, bakit hindi ka buti. Sabi ko, buti hindi ka international student. Sabi niya, naisip kasi niya na kung sa Singapore nga, nakarating siya na on her own lang na yung diploma niya, yung mga credentials na meron siya, ay nakarating siya ng Singapore. So, parang inisip niya na kaya rin niyang makaparating ng Canada na yun lang yung dala niya. Hindi niya kailangan mag-international student. Pero, if something parang worst comes to worst or last resort niya is magiging international student din. So, paano ba yung ginawa niya? Nakarating siya ng Canada at ang unang landing niya ay sa Yukon. So, Yukon siya dumating at permanent resident na agad siya, guys. Ang galing. So, bilang Child Development and Education graduate, ginamit niya yung mga credentials niya at nag-research siya kung paano makarating ng Canada. So, ang secret talaga dito guys ay pagre-research, no? So, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga documents, yung mga ECE, yung mga WES na tinatawag, yung credentials mo, kung ano equivalent niyan dito. Tapos, kinuha rin niya dahil nag-board exam siya sa Philippines. Kailangan din yun, sabi niya, based dun sa experience niya. So, based po ito sa experience niya, kinuha rin niya yon. Tapos, nag-apply siya ng sa mga bawat province, no? Nagkaroon siya ng tinatawag na expression of interest
Yun. So, nag-send siya ng mga resume or nag-send siya ng mga ganun sa bawat province. At yun nga, yung Yukon ay merong mga opening doon at nagkaroon siya ng PNP or Provincial Nomination Program. So, yun yung nakuha niya guys. Kaya pagdating niya dito, nagkaroon naman siya ng work permit agad. So, pero hindi pa siya naging PR. Inantay po muna niya yung 3 months. Bakit niya kaya inantay yung 3 months? Sabi ko, bakit hindi ka? Pero PR na talaga siya. Parang kulang na lang yung isang bagay na i-apply niya na maging PR siya. Pero qualified na siya for PR. So, hindi lang niya in-apply agad kasi sabi niya, kailangan niyang mag-ipon ng 1,000 something. Yun. So, 1,000 something lang naman yun guys. Pero, 3 months niyang pinag-ipunan yon dahil hindi na siya humingi ng support sa kanyang parents. So, siya na yung nag-provide nun. At dahil doon ay na-PR na nga siya guys. So, after 3 months niya in-apply yung kanyang PR. So, ang nangyari naman guys sa Yukon, ayan, so, pagdating niya sa Yukon ay nag-work siya doon as childhood educator. Level 3 siya guys. At hindi naman siya nagtagal sa Yukon ng more than a year. Hindi siya umabot ng 1 year dahil sa for some health reasons kailangan niyang maghanap ng may medical support from na hindi nawala doon sa Yukon. So kaya pinayagan siya. Although PR na siya, supposed to be guys, pag PR ka, dapat magstay ka doon ng at least 2 years, no? Dahil doon ka na PR. Pero siya, ay na-allow siya na nakarating siya dito ng Edmonton. Kasi yung WCB na tinatawag na para sa mga employees, no? Ang ginagamit pa rin niya, yung WCB or I have to check that ano yung pinaka-meaning ng WCB na yan. So, ito, nandito, sulat ko sa inyo guys, ano yung WCB na yan. At, nandito siya, pero gamit niya yung WCB from Yukon kasi nandito yung parang medical na pwedeng mag-support sa kanyang need, no? Dahil may nangyari sa kanya doon na, ayun, kaya kailangan niya ng medical support. At, napakaganda talaga guys ng support ng government dito in terms of, medical, no? Dahil actually bukas flight niya, so sana I pray na maging maganda yung kalalabasan ng iyong surgery for so may flight siya for tomorrow sa Vancouver. At yun guys, grabe, lahat yun, all expense paid, even the flight and the accommodation. Tapos may +1 pa siyang kasama. Syempre, yung mag-a-assist sa kanya ay paid din siya, no, ng WCB or sabihin na lang natin na ng government provided yon. So yung lahat ng gastos niya, lahat ng flight niya, accommodation, may food allowance din yon, kasama bayad din yon guys. So ganyan yung support ng government dito. So yun yung reason ba't siya napadpad ng Edmonton, dahil nga sa health reasons, at tamang-tama din naman na nandito yung parents niya. So meant to be siya sa Canada at meant to be din siya dito sa Edmonton. Ayan, so ang ganda ng story niya na that was 2022 lang guys, no, nung dumating siya dito, na pinursu niya yung hindi siya nag-international students, naghanap siya kung saan pwede magkaroon ng PNP or Provincial Nomination Program. So ang ganda nung nahanap niya sa Yukon kasi talagang very much needed yung mga teachers doon. So parang sabi niya nga sa akin, doon sa kanilang school ay 80% talaga ay mga Filipino sila. So ang dami nilang Filipino. Ay hindi pala, dito pala yon. Wala yun, yung kasama. So ayun, so yung Yukon, sabi ko meron bang summer doon? Meron naman daw summer guys. So kung gusto nyo pumunta ng Yukon, maganda din doon kasi nga konti lang yung mga tao doon. Tapos
yung kailangan nila ng mga workers, siguro kung iba't ibang mga job offers, pwede tayong maghanap doon. Tapos, tulad din ng mga medical na nung karoon siya ng emergency, nung nangyari sa kanya, ay madali naman siyang na-address dahil nga konti lang yung tao. Pero in terms of ibang facility, so kailangan niya pumunta dito sa Edmonton. Yun. So, yun ang story niya guys, na nakarating siya dito from Singapore to Canada, Yukon to Edmonton. At sabi niya, okay naman, maganda naman yung Edmonton. Ayan, so satisfied naman din siya. Well, Yukon kasi parang medyo mas provincial pa yung life doon, mas laid back, mas konti yung tao. Kung gusto mo daw kumita ng malaki, pumunta ka ng Yukon kasi makakaipon ka daw doon kasi walang masyadong mall, walang masyadong gagastusan. Ayun, so yun lang guys, and kung meron kayong comments and suggestions, please comment down below, and please don't forget to like and share this video. And I hope na yung mga plano nyo dito sa Canada ay matuloy din, makarating kayo, and I hope na kung nandito naman tayo, tuloy natin yung laban. And see you on my next vlog. Bye guys!